Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po dito sa ating STOE channel. So ngayong araw na ito guys ay isang Sharp na refrigerator po ang ating gagawin. So samahan nyo ako ngayong araw na ito sa ating gagawing Sharp na refrigerator. So ito guys yung ating gagawin na Sharp na refrigerator. Ayan. So medyo madumi pala itong refrigerator na ito. Inspeksyonin natin kung ano ang problema kasi ang sabi po ay hindi po lumalamig. At ito po ay binuksan na rin po ng ating kasamang technician. Wala na pong refrigerant. So ang possibility meron pong butas. So ito yung kanyang ang gagawin natin dito dahil nga po binutas na po nila dito wala pong lamang refrigerant. So gagawin natin guys ay babaklasin natin, tatanggalin natin system, ipe-pressure test natin. Pagkatapos natin i-pressure test para malaman natin kung may butas. Kung makita natin ang butas, pero palagay ko dito baka ang butas po mga dito lang sa mga duktungan. Ayan, dyan sa mga duktungan lang po yan kasi kinakalawang na po yung ating mga duktungan, kaya po maaaring dito lang ang butas ito. Okay, so after po na makita natin kung saan ang butas, ipa-flashing natin yung system, pagkatapos i-assemble na po natin ulit. So gagamitan natin ng ng compressor na para makapag-produce tayo ng kasi pressure test natin ito guys ng mataas na pressure. So gagamitan natin ng compressor para makatipid tayo sa nitrogen. Ayan, mandar na. So ayan, mag-ano tayo ng pressure na mga around 400 PSI. And then saka tayo magli-leak check. Okay. Leak check tayo ngayon. Tingnan natin kung saan kung may butas. So wala siyang butas dito. At tatagalin natin. Malamang maliit lang po ang butas ito. Medyo mahirap hanapin pero makikita rin natin yan. So ito guys, pin-pressure test natin yung ating condenser side. Naglagay tayo ng pressure kanina.
After isang oras, so makikita natin hindi nagbago yung pressure natin. Isang oras na po ang nakalipas, kaya ibig sabihin nagkabit rin tayo ng access valve dito sa ating evaporator side, at ito naman ang ating ipe-pressure. So kung sa condenser side is 450, dito naman sa ating evaporator side maglalagay lang tayo ng 150 to 200 psi, o 150 psi is okay na po, para mag-leak check natin, makita natin kung dito po nang gagaling yung leakage natin, o dito sa evaporator side yung ating leak. So ayan, kakabitan natin guys, and then lagyan natin ng pressure. So mga 150 psi lang siguro po ang ating ilalagay dito. 150 psi. So ayun guys, after po ng ilang oras na pag-leak check natin, so nakita natin, ayan, 450 pa rin po yung ating high pressure, at 175 pa rin yung ating low pressure o yung evaporator side. So meaning wala pong singaw dun sa ating evaporator at saka ang ating condenser. So ganyan po ang pag-check natin. Sineseparate po natin yung ating condenser at saka yung evaporator. So nakita natin na wala pong butas doon sa ating condenser at saka sa ating evaporator dahil hindi po bumababa ang pressure. So ibig sabihin ang butas niya nandito lang po sa labas. So ang gagawin natin para safe tayo ay lilinisin natin itong ating mga duktungan. Ayusin natin guys, kasi ang possibility andito lang po ang butas niyan. Okay, so ayan, at ayusin natin tong butas kagaya po nito. Tatanggalin na natin itong maraming duktong, didirekta na natin ito sa ating filter dryer. So ito yung filter dryer natin gagamitin. Ayan, tatanggalin natin na itong tubo na to at papalitan natin para sure tayo na wala na pong leak. Okay, so ayun, at gawin na natin to, and then saka ho tayo magpe-pressure testing ulit tayo ng buong system. Okay, so papasingawin na po natin ito. So ang gagawin natin guys, i-assemble natin to, balikan po natin, magpe-pressure test tayo ulit. So yun guys, at maghapon natin nilik check itong ating ginagawang sharp na refrigerator, at wala na po tayong nakitang leakage. And then pin-pressure test natin na maghapon, then gabi na po ngayon, wala na pong leakage. So ito po, natapos na rin nating vacuumin, and then ang kasunod natin gagawin dito, sasara na natin itong gauge manifold dahil na-vacuum na po natin ng isang oras ito. Ayan, sasara natin. So ang ating kakarga ay 134A na refrigerant. So ayan, so 134A po ito guys. Ang initial charging natin ay 40 psi po ang nilalagay natin dyan. Make sure na yung ating tangke ay nakatayo. Ayan. And then mag initial charging po tayo. Pag nagkakarga po tayo guys, nakatayo po ang tangke natin. Ayan, nakatayo po siya. So 40 psi ang ating initial charging. So isasaksak na natin. Ipa-plug na natin itong refrigerator. So ayan guys, at umandar na po. Natin to ng mga 10 minutes.
And then, lalagyan po natin ng thermometer yung freezer. Freezer side, ayan. Tapos, since na mechanical po ang ating thermostat, i-maximum po muna natin habang tayo nagkakarga ng refrigerant. Okay? So, ayan. So, ang temperature natin ngayon ay 26.7 degree. At sigurado pong kailangan pa natin magdagdag ng refrigerant kasi hintayin po natin na makasirculate muna yung refrigerant bago po tayo magdagdag uli. Ngayon sa ngayon guys, yan po ang ating pressure. So makikita natin ang negative pa po yung ating suction line. And then ang ating discharge line ay nasa 100 PSI lang po. So mamaya after 10 balikan po natin guys, hintayin muna natin makasirculate ng mabuti yung refrigerant at mamaya po dadagdagan po natin. So yung ating discharge line, ayan, unti-unti po tumataas na yung temperature. Ngayon din ang ating filter dryer, indication po na nagsisirculate ang ating refrigerant. Okay guys, so after isang oras na po ang nakalipas at balikan natin itong ating refrigerator na ginagawa. So after isang oras guys, ayan, makikita natin nasa 100 PSI yung ating discharge line, pero yung ating suction line ay nasa around 5 PSI. Okay. So yung ating compressor namatay. Guys, so walang current. Indicator ito kasi dapat hindi po siya mamatay. Pero anyway, i-check natin yung ating temperature sa loob. So ayan ang temperature natin, negative 16. Ang temperature natin. So tumataas siya, so negative 15.8 kasi namatay na yung ating compressor. Supposed to be dapat hindi po mamatay ang ating compressor. So namatay ang compressor natin. Check natin yung loob ng refrigerator kung ano na nangyari. So ito guys. So hindi namatay ang ating compressor. Ang gagawin natin dito, ito troubleshoot natin kasi naka-maximum po yung ating thermostat eh. So ito troubleshooting natin kung may voltahe doon sa compressor. So bakit yung compressor natin namatay? So guys, so ito yung ating tetesterin natin kung ano po ang nangyari dito po sa ating compressor. Tingnan natin kung may voltahe tayo. So ayan guys, at kung makikita natin yung ating voltmeter, so wala pong voltahe na pumunta rito. So hindi yung compressor ang problema natin, kung hindi yung ating thermostat nag-off anyway. So ayun, umandar uli. Mukhang nagpahinga lang yung ating thermostat guys. Kasi yan, makikita natin na umandar na uli yung ating compressor.
So ito guys, meron tayong tubig dito. Ilalagay natin doon sa loob ng freezer para makita natin. So ang temperature niya po sa loob is negative 6.9. So mukhang yung thermostat po stock up na. Akala ko naisagad ko pero hindi pala mapihit. So anyway, so ang gagawin natin, dyan muna siya. And then tingnan natin guys kung makapag-build up ng yelo overnight. So balikan natin uli ito bukas. At kung hindi po siya magbago guys, ay i-adjust po natin yung thermostat. So baka pwede nating linisin para po hindi na tayo bibili. So balikan natin ito bukas. Tingnan natin kung magbi-build up po ng yelo. A few moments later. So balikan natin itong ating ginagawang refrigerator guys, after nang magdamag nating pinaandar ito. So tingnan natin ang temperature sa loob, yung ilan na. So ayan, negative 4.6. Medyo mataas yung temperature na ito, pero still umaandar po yung ating refrigerator. And then tingnan natin yung, i-check natin ang yelo o yung tubig na nilagay natin kung nagyelo siya. Kasi tingin ko guys, merong trouble itong refrigerator na ito. Kaya minonitor natin o inobserbahan natin. So ito yung tubig, hindi po siya nagyelo sa magdamag na ating pinaandar itong refrigerator. Ang reason is namamatay ng maaga yung ating refrigerator. Kaya ibig sabihin merong problema ito. Ang nakikita kong problema is yung thermostat, dahil hindi po mapihit yung thermostat. So ang gagawin natin, bubuksan natin yung thermostat, babaklasin natin, at atin pong lilinisin. So ito, binaklas na po natin yung thermostat. So nangyari dito, stock up po yung thermostat niya, hindi na mapihit. Pero ngayon nilinisan natin at nilagyan natin ng konting oil dito sa pihitan. Ngayon po napipihit na po itong thermostat na ito at ikakabit natin siya uli. So medyo naging matigas na rin itong mga knob niya, mahirap tanggalin. Ayan. So yun, kakabit na natin guys, and then testingin natin uli kasi hindi pa natin naisarado yung ref. Ayan, hindi pa natin naisara kasi namamatay kaagad yung ating yung ating compressor. Kailangan muna nating ayusin ito natin itong ating refrigerator, then maobserbahan natin kung normal na siya, isasarado na natin. So yun yung naging problema nito. Siguro matagal na pong itong hindi ginagamit ni customer, kaya nag-stock up na siya. Then ngayon lang siguro naisip na ipagawa. At naikabit na natin tong ating cover. So yung ating thermostat ilalagay natin sa maximum. Ayan. So syempre ilagay natin yung ating tubig. Ayan. So paandarin natin to uli, and then babalikan po natin. Babalikan natin mamaya. Tingnan natin. So ngayon ang kasalukuyan temperature niya is 23.5. Saksak natin, balikan natin siya na mga after 2 hours. Ayan, umandar na po siya. So dapat yung ating ang ating pong compressor ay hindi po mamatay. Babalikan po natin to mamaya. Umabot siya ng negative 21, sasarahan na po natin ito, yung ating mga access valve.
So balikan natin siya mamaya guys, para po makita natin kung mag-improve yung performance ng ating refrigerator. Okay, after ng mga ilang oras na pagpapaandar natin dito sa ating ginagawang refrigerator, atin ang temperature. Yung temperature niya negative 22. So ibig sabihin guys, umabot na tayo sa ating limit na hinahanap, which is negative 21. So ibig sabihin, pwede na po nating isara itong ating refrigerator. Sasara na natin yung access valve. So ayan, proceed na tayo. Proceed na tayo sa pagsasara nitong ating access valve. Okay na ito. Okay na itong ating ref na ginagawa. And then ipipix na lang po natin yung mga yung mga tubo at saka po itong kanyang control box o yung power box. Pagkatapos nun, okay na siya. So ayan guys, at natapos na yung ating ginagawang refrigerator na Sharp. So isang refrigerator na naman ang natapos natin ngayong araw na to. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel, and then paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Maraming salamat po.